Yan, isang umaga pong puno ng pag-asa, mga kapatid. Yan, pwede po bang pakikumusta muna yung ating mga katabi? Pakitanong, kapatid, kumusta ka? Yan, minsan po, ang kailangan lang natin ay isang kumusta para medyo gumaan ang pakiramdam. Lalo na po dun sa mga kapatid na baka lingid sa ating kaalaman, meron palang mga mabigat na pinagdadaanan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating malateleseryeng pagbubulay sa aklat ng Ruth. At ang paksa po natin ngayong umaga is basically part 2 po ng ating mensahe noong nakaraang linggo na ang pamagat ay, ano nga pong pamagat? Noong mensahe noong nakaraang linggo? When everything is lost. At ngayon po ang mensahe naman na aking dala ay merong pamagat na starting over or pagsisimulang muli. Ang gaganda po ng title, di ba? Parang mga pang-teleserye talaga. At para po bang sinasabi ng ating series na kapag nawala na sa iyo ang lahat, maaari kang muling magsimula. When everything is lost, start over. At alam po natin na ang ating Diyos ay nagbibigay ng maraming pagkakataon. Madami. Kaya nga, He is the God of second chances. At ang katotohanan po na tayo ay buhay pa up to this moment. Buhay ka pa, buhay pa yung mga tao sa paligid natin ay isang pruweba na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Gayon pa man, merong gayon pa man. Dapat din po nating alalahanin ang halimbawa sa buhay ni Elimelech. While it's true na ang Diyos ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon at hindi sa lahat ng tao. Ang katotohanan po na tayo ay buhay pa ay nagpapatunay na totoo sa atin ito. Pero paano po yung mga naubusan na ng pagkakataon? Habang nagpapasensya po ang Diyos, samantalahin natin ang pagkakataon at tumalima at sumunod. Hihintayin pa po ba natin na mawala muna sa atin ang lahat, gaya ni Noemi, bago tayo sumunod at tumugon sa nais o sa kalooban ng Diyos? Hindi ba ganun po yung ginawa ni Noemi? Ilang beses na siyang binigyan ng pagkakataon para muling magsimula. Nung namatay pa lang yung kanyang asawa, hindi po ba? That was the perfect time para mag-start over na siya, para bumalik na siya. Nawala na yung asawa niya wala na siyang reason para magstay pa doon sa Moab. Dahil yung kanyang asawa ang nagpanukala na pumunta sila doon. Now that her husband ay patay na, dapat bumalik na siya sa bayan ng Diyos. Pero hindi. Inintay pa niyang makapag-asawa doon yung kanyang mga anak. And not only that, nung makapag-asawa at namatay yung kanyang mga anak, nag-intay pa ulit siya ng 10 taon bago siya bumalik sa bayan ng Diyos. Kung babantayan po natin yung mga pangyayari sa ating buhay, ilang palatandaan na po kaya ang magsasabi na dapat noon pa'y nagsimula na tayong muli? Kung gaya po ni Noemi na nawala na rin sa atin ang lahat, ang ating hininga po na meron tayo ngayon ay isang pruweba na tinatawag tayo ng Diyos para gumawa ng mga tamang pagpapasya at muling magsimula na kasama siya. At kung ikaw naman ay katulad ni Ruth, marahil dinala rin po kayo ng Diyos sa isang yugto ng inyong buhay na kailangan mong magpasya na magsimula muli sa buhay na ito para makasunod sa kalooban niya. Be it by choice or by a necessity. In your case, pwedeng pinili mo o pwedeng wala kang pagpipilian kundi ang muling magsimula. Yung tipong very comfortable ka na, komportableng ka na sa buhay mo at alam mo na kung paano patatamaan ang buhay. Tapos biglang may mga mangyayari na hindi mo inaasahan. Sino po dito ang dumanas ng mga ganong experiences? Yung parang, wow, everything is going well, maayos ang lahat, walang problema, very smooth. Tapos biglang may mangyayaring hindi inaasahan. Tapos boom! Nagbago na bigla yung buhay mo. Siguro nga ay biktima ka ng mga pangyayari o paglisa ng mahal sa buhay na nakasanayan mong nariyan o ng mga pagbabago na marahil ay hindi mo inaasahan o hindi mo napaghandaan. Pero anuman po ang nawala sa iyo, maaari kang muling magsimula. Nawala man sa iyo ang lahat, maaari kang muling magsimula. May choice ka na muling bumangon at harapin ang buhay. And it's good to start over. Kapatid, kung tatanungin kita ngayon, saan kaya gusto ng Diyos na magsimula ka? Mainam po na magsimula kesa tuluyang sumuko o manatili na lamang sa
nakasanayan o magpatuloy sa isang maling direksyon na alam mong kapahamakan naman ang kahahantungan. At sa pagsisimula pong ito, mayroon tayong 3 bagay na dapat tandaan galing sa halimbawa ng ating bidang si Ruth, ang Moabita na nagpasyang magsimula ng isang bagong buhay sa bayan ng Diyos. Ngayon, you might be wondering, bakit si Ruth ang kukunan natin ng halimbawa? Gayong dalawa naman sila ni Noemi, di ba? Bakit si Ruth yung kukunan natin ng halimbawa? Kasi, pareho nga po silang nagsimula muli, pero ang pagkakaiba, itong si Noemi parang nagbabakasakali lang. Nung nabalitaan niya na pinapasagana na ng Diyos ang bayan ng Huda, doon lang siya nagpasya na bumalik. Pero parang wala talaga sa kanya, kasi ilang palatandaan na yung binigay ng Diyos, namatay yung asawa, namatay yung mga anak, pero hindi siya nakaisip bumalik. Noon lang talagang nabalitaan niyang pinasagana ng Diyos ang bayan niya. Doon lang nakaisip si Noemi na baka it's time to go back home. Parang nagbabakasakali lang siya. Baka sakaling mas okay doon. Baka sakaling mas umayos yung buhay ko doon. Pero si Ruth, ano ang kanyang ginawa? Siya ay buong pananampalatayang sumunod na kahit sa kabila ng maraming balakid, sa kabila ng maraming takot at pangamba, nang walang kasiguraduhan, siya ay nagpatuloy dahil sa pananampalataya. At yan po ang halimbawa na dapat nating tularan. Basahin po natin ang ating teksto sa Ruth 2, verses 1 to 13. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Buz, isang kamag-anak ni Elimelech, na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Di nagtagal, dumating naman si Buz mula sa Bethlehem. "Sumainyo si Yahweh," ang bati niya sa mga gumagapas. "Pagpalain naman kayo ni Yahweh," sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Buz sa katiwala, "Sino ang babaeng iyon?" "Siya po ang Moabitang kasama ni Noemi nang umuwi rito mula sa Moab," sagot ng katiwala. "Nakiusap po siyang makapamulot ng nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang-maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali." Nilapitan ni Buz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga." Verse 10, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, "Ako po'y isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin?" Sumagot si Buz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkup." Sumagot si Ruth, "Salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayay hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin." 3 bagay po na dapat nating tandaan sa pagsisimulang muli kasama ang Diyos. Una, huwag pong matakot sa bagong panimula. Huwag matakot sa bagong panimula. Nagsimula po ang 2 kabanata ng Ruth ng ganito. Basahin ulit natin doon sa Chapter 2, verse 1, "Isang araw sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas doon. Doon po ako sa likuran ng sino mang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Buz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan.
Kung i-observe po natin ang ginawa ni Ruth sa pagpasok ng chapter 2, makikita natin na walang bakas man lamang doon sa tono ng pagsasalita ni Ruth. Sa halip ito'y para bang punong-puno ng determinasyon at mapapahanga ang sino man sa lakas ng kaniyang loob. At para mas mapalutang po natin kung gaano katapang si Ruth nung sinabi niyang, pupunta po ako sa bukid, lalabas ako at mamumulot ng uhay sa sino mang papayag, babalikan natin ngayon yung chapter 1. Babalikan natin yung background ni Ruth. Sino ba si Ruth? So siya po, sabi dun sa chapter 1 ay isang Moabita. Siya ay pinanganak sa Moab. Doon siya lumaki, doon nag-asawa. Sa madaling salita ay sanay siya sa paraan ng buhay doon. Ano ang nakasanayan niya ay yung paraan at kultura ng Moab. At pwede nating sabihin na naroon ang buhay niya. Doon siya komportable. Naroon ng mga kaibigan, kapamilya, lahat ng koneksyon at kakilala na meron si Ruth. Kaya nang nagpasya po siyang sumama kay Noemi nang sabihin niya sa chapter 1 verse 16 na saan man kayo pumunta ay doon ako pupunta, kung saan kayo tumira doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan at ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Hindi po ba yun ay nangangahulugan na handa niyang iwan kung ano yung normal sa kanya? Kung ano yung madali sa kanya. Iiwan niya yung nakasanayan. Iiwan niya yung pamilyar, yung comfort zone. Meron na po ba ditong nagtangka na iwanan yung lahat ng ganong bagay sa buhay niya? Iwan yung kung ano yung madali, iwan kung ano yung komportable, iwan kung ano yung nakasanayan. Lahat yun ay ginawa ni Ruth. At magsisimula siya sa isang bagong environment na hindi pa man lamang niya napupuntahan o nararanasan. Nangangahulugan din ito na tinatalikuran niya yung mga dating Diyos-Diyosan at paniniwala na pinagtitiwalaan niya habang niyayakap ang isang bagong pananampalataya sa Diyos ng Israel. Ito po ay ganap na pagtalikod at pag-iiwan ng lahat ng nakasanayan at dating buhay niya. At pagyakap po sa isang panibagong kultura, panibagong kaugalian, bagong paniniwala, bagong pananampalataya. Nakakatakot pong iwan ang ating dating buhay at magtungo sa bagong lugar o harapin ang bagong pamumuhay na di natin nakasanayan o wala tayong ka-idea kung paano gagawin. Lahat po sa hinaharap ay parang walang katiyakan. Kaya grabe po talaga, no? Grabe yung tapang na mayroon si Ruth. At ganun yung background niya. Bago siya magsabi kay Noemi na lalabas po ako at pupunta sa bukid at mamumulot ng uhay sa sino mang papayag. Minsan mga kapatid, tayo po ay dinadala ng Diyos sa punto na kailangan din nating magsimula muli. Dinadala tayo ng Diyos sa punto na kailangan nating magsimula muli. At kadalasan, ang pagsisimulang muli ay hindi po nakabase sa kung ano ang madali o komportable sa atin. Dahil kung yun po ang basihan, susuko na tayo kapag inatake tayo ng pangamba. Aayaw na tayo kapag nagsimula na tayong mag-alala. Di ba, lulunurin po tayo ng takot na parang malalaking alon. At tayo'y parang isang aso na magaling lang bumatok, pero bahag naman pala ang buntot. Magaling lang sa salita, sa plano, pero umaayaw kapag nariyan na yung pressure. Naranasan niyo na po ba yun, mga kapatid? Yung desididong-desidido ka nang gawin yung isang bagay na alam mong kalooban ng Diyos na, Lord, no matter what it takes, I will do this because I know it's you who told me to do this. Gagawin ko yung isang bagong routine, isang bagong gawain, isang bagong pagtatalaga. But then again, na-realize mo na, Lord, parang nakakatakot pala. Lord, parang hindi ko pala kaya. Hindi tayo mauubusan ng idadahilan. Pero ang totoo po'y takot lamang talaga tayo. Ang pangamba o worry pa naman po ang pumapatay sa pananampalataya. Ano kaya nga po yung worry is an insult to God? Kasi every time na lumalaki yung pangamba, lumalaki yung takot, nawawala ng lugar yung pananampalataya. Nasishake yung faith na meron tayo. Hanggang sa na-overpower noong fear and worry yung ating pananampalataya. Ang pangamba o worry ang pumapatay sa pananampalataya na meron tayo. Pero, pwede ba mga kapatid na yung pananampalataya naman ang pumatay sa mga pangamba o pagdadahilan? Nang i-discourage po ni Noemi si Ruth at Orpah, nang sabihin niya sa Ruth 1, verse 11 to 13 ang ganito, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang.
hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyong lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Hindi po ba ito ay totoo at valid na excuse? I know everyone will agree with me. Ito ay totoo at valid na excuse. Ito ay sapat ng dahilan para magpaiwan na lamang sa Moab at hindi na magsimula ng isang bagong buhay na walang kasiguraduhan. Hindi ba ang sinabi po ni Noemi ay isang tiyak na banta sa seguridad ng isang magandang kinabukasan? Kasi practically speaking, kung atingnan natin yung sitwasyon at kung tayo yung nandun sa sitwasyon, what is practical is really to stay in Moab. Doon ka na lang sa Moab. Kasi kung ang atingnan may possibility ng magandang kinabukasan, bakit ka pupunta sa isang lugar na walang kasiguraduhan? Lalo na po nung panahon na yon, na para bang ang pagkakaroon ng isang asawa sa isang babae ay ang kanyang greatest security. Na kapag ang isang babae ay walang asawa o isang byuda, parang siya ay napaka-dukha o kaawa-awa. Bakit ka sasama kung alam mong hindi tiyak kung magkakaasawa ka pa? At alam po nating, hindi na talaga magkakaanak ang matandang si Noemi para maging asawa pa ni Ruth. At kung magkakaanak man, let's say, nung gabing yon, nung sila ay pabalik sa kanyang bayan, ay talagang nakahanap ng mapapangasawa agad si Noemi. At nagpakasal agad sila at nagkaroon ng anak nung gabi rin yon. Maiintay pa kaya ni Ruth na lumaki yung magiging anak ni Noemi na kanyang papakasalan? Hindi na. Baka lola na po si Ruth bago magbinata ang magiging anak ni Noemi kung sakali. Sa Israel pa naman po ay merong kaugalian, nabanggit na ito ng mga nakaraang mensahe, na ang isang byuda po ay makakapag-asawa lamang ng kapatid o malapit na kamag-anak ng namatay. Si Ruth ay isang Moabita at wala siyang kamag-anak sa Israel. Sino naman po kayang nasa matinong pag-iisip ang magpapakasal sa isang Moabita na ay byuda pa? Can you imagine that? Sa Israel po, bawal na bawal yung magpapakasal o mag-aasawa ng hindi bahagi sa bayan ng Israel. Alam natin yan. Ipinagbawal yun ng Diyos. Kaya sinong matinong lalaki ang mag-aasawa ng isang Moabita na ay byuda pa? Di ba kung ikaw po si Ruth, nakakatakot na umalis pa ng Moab dahil ang pupuntahan mo'y walang kasiguraduhan. Dahil sa Moab, naroon yung mga kalahi niya, nandoon yung mga kakilala at kaibigan, yung mga kababata o kabarkada, yun yung mga potential niyang mapangasawang muli. Meron talaga sanang mas tsansa na makapag-asawa siya kung siya ay hindi aalis sa kaniyang bayan. Lahat po tayo ay takot sa walang kasiguraduhan. We fear the unknown. Gusto natin planchado muna ang lahat, planado at under control bago tayo magtalaga ng buhay. Kaya napapatanong tayo, ano kaya ang nagtulak kay Ruth na magpasyang sumama kay Noemi? Ano kaya ang pumasok sa isip, sa kukotin nitong si Ruth, kung bakit sumama siya doon kay Noemi na walang pag-aagam-agam at sinabi niyang sasama talaga ako, kung saan ka tumira, doon ako titira, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Ano kaya ang nagtulak sa kanya, di ba? It's something na nakakamangha. At kapag nakakita tayo ng ganong mga pagpapasya, we will really wonder, bakit ganon? Ano ang nagtulak sa kanya? At naniniwala po tayo na ito ay hindi isang impulsive na decision. Dahil ilang beses na kinumbinsi ni Noemi, si Ruth na bumalik sa Moab, ngunit determinado at nakakatiyak si Ruth na talagang di niya iiwan si Noemi. Sumumpa pa siyang, gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan kung magkalayo tayo, liban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Sabi po yan sa chapter 1, verse 18. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan kung magkalayo tayo, liban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Saan po nanggaling ang ganong tapang at determinasyon? Naniniwala po ako na si Ruth ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala at sampalatayahan si Yahweh habang namumuhay siya kasama si Noemi. Di ba yung salita po na sinabi niyang, gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol? Yun po ay nagpapakilala ng
Kaniyang paniniwala sa kapangyarihan ni Yahweh. Naniniwala siyang si Yahweh ay may kapangyarihang humatol at magparusa o magpala, depende sa kanyang naisin. Naniniwala siya na kontrolado ng Diyos ang buhay, kamatayan at kinabukasan ng tao. Kaya the short answer to the question kung ano ang nag-drive kay Ruth na sumama kay Noemi sa kabila ng walang kasiguraduhan, the answer is faith. Pananampalataya. Kaya nang magpasya po si Ruth, na nang sinabi niyang ang iyong Diyos ang magiging aking Diyos, iyon ay declaration ng pananalig, pagtitiwala, at paglalagak ng kanyang buong buhay sa kamay ng Diyos. Iyon po ay hindi isang walang kabuluhang pahayag na hindi totoo sa puso. Iyon ay hindi pahayag na sanguso lamang, kundi iyon po ay hindi mula sanguso lamang, kundi nagmula sa puso. At doon sa Diyos na pinagtitiwalaan niya, doon siya kumuha ng tapang, tibay, lakas, at pagtitiwala para sa kinabukasan. Kaya kung tayo po ay magsisimulang muli sa isang bagay na alam nating kalooban ng Diyos at nariyan yung takot, hayaan nating ang ating pananampalataya ang pumatay sa anumang takot at pangamba at paniwalaan natin ang katotohanan na ang Diyos na ating sinasandigan ay makapangyarihan at may kontrol ng buhay, kamatayan at kinabukasan ng tao. Malakas po ang loob ni Ruth nang magsimula ng bagong buhay dahil nananalig siya sa Diyos. Walang idea si Ruth kung gaano kaganda ang kinabukasang naghihintay sa kanya na inihanda ni Yahweh. Wala talaga. Ni hindi pinasilip ni Yahweh kay Ruth na yun ang plano niya. Pero dahil sa pananampalataya, naranasan niya ang unimaginable na buhay dahil lamang nagtiwala siya kay Yahweh at buong tapang na nagsimula muli. Hindi kung aling Diyos o kung sino lamang ang kanyang pinagtiwalaan, hindi tao, hindi si Noemi, o hindi kung sino man ang pinagtiwalaan niya, kundi si Yahweh. Si Ruth po ang naging nanay ni Obed. Kung basahin natin yung mga huling part ng Ruth. Siya yung naging nanay ni Obed na naging tatay ni Jesse, na tatay naman ni Haring David. Ibig sabihin ay kay Ruth nagsimula ang lahi na pinagmulan ng Panginoong Jesus sa kaniyang pagkakatawang tao. Kung nanatili po si Ruth sa Moab, hindi sana niya naranasan ang ganito kadakilang karangalan. Di ba, God is full of surprises. Hindi niya agad ipapakita sa iyo ng buo yung plano niya dahil gusto niyang hubugin muna yung pagkatao mo at yung pananampalataya mo sa Kanya. It may be unsure in our eyes, but we will never go wrong when we choose the will of God. We will never go wrong when we choose the will of God. It may be unsure, hindi ipapakita ni Lord agad kung ano yung nasa dulo, but we will never go wrong. Ito po ang aking realization. Ang isip ko po dati, ayon sa mga natutunan at naririnig ko, malalaman daw natin ang kalooban ng Diyos kapag panatag o payapa tayo sa isang bagay. Pwedeng totoo po ito, pagkatapos nating makasunod. Pero mga kapatid, may pagkakataon pala na ang kalooban ng Diyos ay magdadala sa atin ng discomfort, ng pressure, ng takot at kaba. Hindi po ito isang magic na instant ay matapang ka na at payapa. O kapag narinig mo ang tinig ng Diyos ay masaya ka na at panatag na makasusunod. Hindi po. Ang totoo ay kailangan mo ng maraming buntong hininga, ng maraming panalangin at maraming pagtatanong sa Diyos bago ka magkaroon ng sapat na pananampalataya. May pagkakataon pa nga, di ba, na baka maging Jonas ka pa, na kailangan ka pang lunukin ng dambuhalang isda at ma-corner bago ka makasunod sa kanyang kalooban. Dahil ang sabi po ni Jesus sa Matthew 16 verse 24, Matthew 16 verse 24, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Kung sino man sa inyo ang nagnanais na sumunod sa akin, kailangan niyang mamatay sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Mahirap po ang mamatay sa ating sariling kagustuhan. Mahirap mamatay sa ating nakasanayang kalagayan. Ngunit kung tinatawag ka ng Diyos sa isang panibagong simula, ang pinakamainam gawin ay magtiwala at sumunod. It's never easy when it's time to start over. Kapag oras na para iwan yung nakasanayan, kapag oras na para iwan yung komportabling kalagayan, hindi madali. Hindi tayo mauubusan ng maidadahilan para hindi magsimula muli.
Kaya kailangan po nating magbaon ng maraming tapang, lakas ng loob at malaking pananampalataya. We do the trusting, God does the working. Sa atin po ang pagtitiwala, sa Diyos naman ang paggawa. Ano po ang sagot upang mapatay ang takot sa pagsisimulang muli? Pananampalataya. Kaya yun po ang unang halimbawa na kukunin natin kay Ruth, huwag matakot sa panibagong simula. Pangalawa, huwag matakot sa sasabihin ng mga tao. Huwag matakot sa sasabihin ng mga tao. Sabi po sa Ruth 1 verse 19, kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Noemi ito? Tanong ng kababaihan. Nabanggit po nung mga nakaraang linggo na si Ruth daw ang tropeyo ng katigasan ng ulo ni Noemi nung lumayo sila sa bayan ng Diyos. Kumbaga nung umalis sila, tapos pagbalik nila, daladalan niya si Ruth na isang Moabita na napangasawa nung kanyang anak na unfortunately ay namatay. Ganon din yung kanyang asawa. At si Ruth ay tropeyo ng kanyang katigasan ng ulo. At sa kanilang pagbabalik, hindi na nakakagulat na samot-sari ang reaksyon ng mga naroon. At marahil iba't ibang bulungan ang mauulinigan. At sa English po na version ng Biblia ay sinabing, people are stirred. Tsaka people are excited. At pwede rin may mga nagulantang, nagtanong. Iba't iba ang reaksyon. Very normal. Ganun naman po talaga. Maaring may mga natuan, oy, at last, bumalik ka na, I'm so happy for you. Meron namang, ayan kasi, ang tigas kasi ng ulo, buti nga. Iba't ibang opinyon ang maririnig. Iba't ibang boses. Iba't ibang usapan ang gagawin ng mga dakilang marites na hindi papahuli sa latest. Palagi pong may sasabihin ang mga tao. Bago ka gumawa ng desisyon, habang nagdidesisyon ka, kapag isasagawa mo na ang desisyon mo, at kahit matapos mo itong pangyarihin, may sasabihin at sasabihin ang mga tao. Nang naglalakbay pa lamang, di ba po, si Ruth ay sawa-sawa na siya sa discouragement ni Noemi para panghinaan siya ng loob. Sinabihan siya na bumalik ka na sa Moab. Doon ka na sa mga magulang mo, doon ka na sa mga Diyos-Diyosan mo. Baka mas makapag-asawa ka pa kung doon ka mamamalagi sa iyong bayan, doon ka na. Di ba parang ganun po ang gustong sabihin ni Noemi? At kahit bago pa sila umalis sa Moab, we can imagine the perspective of people about Ruth. Wala naman pong binanggit sa Biblia, pero kung magiging malikot ang ating imahinasyon, ano kaya ang sinasabi ng mga tao kay Ruth? Ano kaya ang sinabi ng mga kamag-anak niya? Ano ang sinabi ng mga kaibigan niya? Nung sinabi niya, ay ako po'y masama sa aking biyanan papunta sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan at walang kasiguraduhan. Ano kaya ang sasabihin ng mga tao? Hindi kaya napasabi silang, bakit ka sasama dyan? Ba't ka pa aalis dito? Okay ka na dito eh. Kung ako sa iyo, di ako masama dyan at baka madamay ka pa sa sumpa at kamalasan niyang matandang yan. Di ba namatay na yung asawa, namatay ang mga anak? Malas yan. Na pag sumama ka, baka ikaw naman ang sumunod. Baka madedo ka na din. Di ba hindi ka na nga nagkaanak? Malas yan. Bakit ka sasama dyan? Grabing pressure po talaga ang naranasan ni Ruth. Kulang na lang ay sabihin ng mga tao na, ano ka, luka-luka? Anong luka mo? Nababaliw ka ng babae ka. People might have called her crazy for doing the will of God. At naisip ko, tayo mga Kristiyano ay ganito din, hindi po ba? Gumagawa tayo ng mga bagay na sa pananaw ng mga tao at ng sanlibutan ay isang kabaliwan o kahangalan. Sabihin nila, bakit ka nagapakapagod dyan? Ay wala ka namang mahihita. Kung ikaw ay nag-abroad na lamang kaysa nagatiis dyan sa iyong trabaho, baka yumaman ka pa agad. Sayang ang buhay mo, sayang yung kabataan mo, sayang yung panahon mo, sayang yung potential mo. Kung hindi ka lamang sana nalilimitahan ng mga prinsipyong Kristiyano, baka sana ikaw ay Hindi lahat po ng tao ay mauunawaan ka. Posible kang husgahan at pagtawanan. At gaya ni Ruth, baka panghinayangan ka nila and people might have called you crazy. People might call you crazy. Kahit si Noemi po ay napaka-sensitive sa sinasabi ng mga tao. Di ba defensive po agad nung marinig ni Noemi na parang nagabulong-bulungan yung mga tao tungkol sa amin? Anong sabi niya agad sa verse 20 to 21 ng chapter 1? Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, ang babaeng mapalad. Tawagin ninyo akong Mara, ang babaeng sawimpalad. Ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos.
Nakakariwasa kami ng lumisan, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang taglay na anuman. Ako'y hinayaan ni Yahweh sa matinding kasawian. Diba, okay, nagbubulong-bulungan yung mga tao, dramahan ko tong mga to. Kunin ko yung simpatsya ng mga to para yung panghusga nila ay matransform into sympathy. Para kaawaan ako, para kampihan ako. Pero, si Ruth ay walang pakialam sa sinasabi ng mga tao. That's the difference between the two. Itong si Noemi ay defensive agad. Pero si Ruth, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao, bahala kayo dyan. Ano ang ginawa niya? Lumabas siya sa bukid. Nakisalamuha sa mga tao, namulot ng mga uhay. Gumawa ng nakikita niyang paraan para sila mabuhay ni Noemi. Imagine, dayuhan ka. Dayuhan ka, wala kang kakilala kahit sino man. Yung biyanan mo lamang na naroon, nagtatago sa loob ng bahay, ang kilala mo, ayaw ka man lang samahan, palabas. Pero si Ruth ay lumabas. Nakisalamuha sa mga tao. Hindi niya alam ang pamamalakad sa mga bukid sa Israel, ngunit hindi iyon naging dahilan para magmukmuk siya sa bahay. Sino po dito ang napagsabihan ng parang luko-luko o luka-luka dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus? Pero hindi ba totoo naman talaga? Totoo po ito sa mga mananampalatayang nauna sa atin. Sa mga namatay alang-alang sa pananampalataya, yung mga nag-iwan ng pamilya, trabaho at negosyo upang makasunod kay Jesus, ang mga nagpapakapagod sa paghayo at pagmimisyon na pwede namang nasa bahay na lamang at nagpapasarap. Relax na lang sana, wow, nood TV, Netflix maghapon, sagad yung aircon. Pero lumalabas sa gitna ng arawan, umaakyat sa kabundukan, sa matatarik na batuhan. Yung mga taong laging pinipiling magpatawad at magmahal, kahit mahirap, at kahit sa tingin ng hustisya ng mundo ay hindi dapat. Kahit ang Biblia po ay nagsasabi na talagang hindi nauunawaan ng sanlibutan ang mga bagay tungkol sa Diyos, maging ang kalooban ng Diyos. Para sa kanila ito'y kahangalan at walang kabuluhan. At kung nasabihan ka na parang luko o luka ka dahil sa pagsunod, ito naman ang sagot ng Biblia. Sabi sa Mateo 5:10-12, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Diba kaya pala pag sinabihan ka na, parang luko ka naman, bakit ka nagapakpagod dyan? Okay lang, thank you. Hoy, salamat ha, inusig mo ako. Kasi ang sabi, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya dead ma sa bashers. Bahala kayo dyan. Sabihin nyo gusto nyong sabihin, basta alam ko ang kalooban ng Diyos, alam ko ang sinabi ng Diyos, and no matter what people may say, malinaw sa akin ang sinabi ng Diyos. Kaya pag sinabihan kang naluluka na wari dahil sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos, magpasalamat ka dahil considered kang pinagpala. Kung si Ruth po ay nagtago sa bahay dahil sa bulong-bulungan at sinasabi ng mga tao, kung hindi siya lumabas sa bukid para mamulot ng uhay, hindi sana niya na-meet si Bus. Hindi sana niya napangasawa si Bus. Wala sana tayong love story na inabulay ngayon at inakakiligan ngayon. Di ba? Ang ganda ng love story nila. May mga tao po sa buhay at sa paligid natin ang hindi titigil na pakialaman tayo at pag-usapan ang ating buhay at mga pasya. Hindi titigil na kumbinsihin at i-pressure tayo na gawin ang takbo ng sanlibutan. Si Noemi pa lang, na mismong kapamilya at kasama ni Ruth ay nagsabi sa Ruth 1:15, ang bilas mo'y bumalik na sa kaniyang bayan at kaniyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Umuwi ka na rin. Gusto ko pong bigyan ng diin yung salitang rin. Minsan kasi hindi na po tayo naghahanap ng kalooban ng Diyos. Dahil nakikiayon, nakikigaya, at nakikisabay na lang tayo sa ginagawa ng iba at kung paano ang sistema ng mundo. Kunin mo na rin yung ganitong kurso.
Dahil yun rin yung kinuha ng mga kakilala ko. Yun rin yung kinuha ng mga tao. Mag-abroad ka na rin. Dahil kita mo yung mga nag-abroad ay ayos naman. Mag-asawa ka na rin. Kahit sino dyan, wag mo nang pairalin yung Kristiyanong prinsipyo mo, baka kayo mapaglipasan. Ngunit bilang mga Kristiyano, gagawin po natin ang mga bagay kahit pa sa paningin ng mundo, ito'y malaking kahangalan kung nakakatiyak naman tayong ito ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Gagawin po natin ang mga bagay kahit sa paningin ng mundo, ito'y kahangalan kung alam natin na ito ang kalooban ng ating Panginoon. Magsisimula tayong muli kahit marami ang sinasabi ng iba. Kahit yung 5,000 followers mo sa Facebook ay nagsasabing, don't! Pero ang sabi ni Lord ay, go! You will go. That's how we are as Christians. Hindi ko po alam kung saan nais ng Diyos na muli kang magsimula. Baka yung katabi mo alam, or baka ikaw lang yung nakakaalam na may inasabi sa iyo si Lord na magsimula ka sa isang bagay. Ngunit sa gitna po ng maraming ingay, huwag kang matatakot sa sasabihin ng iba at ang tinig po ng Diyos ang dapat na maging pinakamahalaga. Hindi naman talaga nag-matter ang sasabihin ng lahat ng tao. Yes, maaring there are few voices that should matter, but ultimately, starting over is always between you and the Lord. Mga kapatid, mga kabataan, mga nanay, tatay, ilan pa po kaya sa atin ang patuloy na nagtatanong sa Diyos at naghahanap ng kanyang kalooban? O baka ang marami po ay nakikigaya na lamang sa kung ano ang sistema ng mundo at kung ano ang ginagawa ng marami at inaakalang iyon ang kalooban ng Diyos. Ay parang madaming gumagawa nito, ito siguro ang kalooban ng Diyos. Madali itong gawin, ito siguro ang kalooban ng Diyos. Pero ang paalala po sa Mateo 7:13-14, Mateo 7:13-14, pumasok kayo sa makitid na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak, at maraming dumaraan doon. Sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay, at iilan lamang ang nakakatagpo niyon. Ang kalooban po ng Diyos ay hindi palaging madali. Most of the time, ito ay isang makitid na pintuan. Na kahit nakita mong lahat ng kakilala mo, lahat ng mga tao sa paligid mo ay nandun sa maluwang na pintuan. But if you know in your spirit and in your heart that it's the will of God for you and He is leading you dun sa path na yun, kahit masikip, kahit makitid, kahit mahirap, susunod ka. Ang sabi ay, marami daw dumadaan dun sa malawak na pintuan at ikaw na isang Kristiyano, dadagdag ka pa ba? Sa pagsisimula mong muli sa kalooban ng Panginoon, siguradong makitid ang pintuang daraanan mo at kakaunti ang dumaraan sa pintong ito. Tiyak na magiging mahirap at tiyak na marami sa mundo ang hindi sasang-ayon, susuporta at makakaunawa sa iyo. Pero gaya ni Ruth na hindi nakinig sa sinasabi ng iba, sigurado akong sa dulo nito ay matatagpuan mo ang buhay na laan ng Diyos para sa kanyang mga pinili at binayayaang makasunod sa kanyang kalooban. At iyon po ang tunay na sukatan ng tagumpay. Pangatlong bagay na dapat po nating kuning halimbawa kay Ruth, huwag matakot na humingi o tumanggap ng tulong. Huwag matakot na humingi o tumanggap ng tulong. Sabi po sa Ruth 2, verses 1-3, basahin ulit natin. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Noemi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay. Kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong, ang napuntahan niya ay ang bukid ni Buz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Ang plano lang ni Ruth ay gumawa ng paraan para mabuhay sila ng kanyang biyanan. Di ba ang isip niya lang ay mahalabas ako, gahanap ako ng paraan para kami may makain. Mapunta ako sa bukid kung saan man ako mapadpad at kung sino man yung pumayag na mamulot ako, ay sige, doon ako. Yun ang nasa isip niya. Mamumulot lang siya ng uhay. Pero iba pala ang nasa isip ng Diyos. Iba pala yung plano ng Diyos para sa kanya. May inihanda pala ang Diyos na mas espesyal at pagkaganda-gandang love story para sa kanya.
May inihanda siyang isang bagong kwento ng pagsisimulang muli ni Ruth at Noemi. Bago po matapos ang chapter 1, isang parirala ang kumuha ng aking pansin. Balik lang po tayo, lukso tayo ng konti dun sa huling verse ng chapter 1. Sabi po sa Ruth 1 verse 22, iyan ang nangyari kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng sibada. Simula na ng anihan ng sibada. Pansinin po natin yung season at timing ng mga pangyayari. At sabi po doon sa huling bahagi ng verse 3 sa chapter 2, nagkataon na ang napuntahan niya ay ang bukid ni Buz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Sa NLT ay sinabing, she found herself working in the field that belonged to Buz. Wala po talagang tiyak na bukid na apuntahan si Ruth. Dahil nga hindi naman siya taga roon, hindi niya alam kung sino ang mga may-ari ng mga bukid na yon. At ang sabi ay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bukid ni Buz. Totoo kaya aksidente lang ang lahat? Na nagkataon lang na nung pagdating nila sa bayan ng Diyos ay anihan ng sibada. At nung paglabas niya ay nagkataong napunta siya sa bukid ni Buz at nagkataong si Buz ay kamag-anak ni Elimelech. Di ba sabi po natin kanina, ang pwede lang mapangasawa ay kapatid o kaya ay malapit na kamag-anak nung namatay. At nagkataon kaya na everything is so perfect na wow, pagdating nila nag-aanihan ng sibada, tapos paglabas siya ng bahay, out of all the farms, lahat ng bukid na pwede niyang puntahan, dun siya napadpad sa bukid na pagmamayari ni Elimelech na kamag-anak, ni Buz na kamag-anak ni Elimelech. Everything was so perfect. Totoo kayang aksidente at nagkataon lamang na napaka-perpekto ng mga pangyayari para dalhin si Ruth sa tagpong ito kung saan makikilala niya si Buz? Kung matututo lang po tayong bantayan ang mga pangyayari sa ating buhay, mauunawaan natin na dinadala tayo ng Diyos sa isang tiyak na sitwasyon na kanyang kalooban. Minsan inadinay natin at inapikit natin yung ating mga mata at naisip natin na hindi, nagkataon lang talaga. Nagkataon lang ang lahat. Pero, kung babantayan lang po natin ang mga sitwasyon, baka sinasagot na ng Diyos ang mga matagal na nating tanong. Ang mga pangyayari po ay maaaring divine intervention o divine help ng Panginoon para tayo ay mapunta sa Kanyang kalooban. Sa halip na magduda, bakit hindi po natin samantalahin yung mga oportunidad na inabigay ng Diyos, yung mga tulong na inabigay ng Diyos para tayo ay makapagsimulang muli? Isang bagay po ang malinaw kay Ruth. Sa pagsisimula niya ng kanyang bagong buhay, isang bagay ang malinaw sa kanya na kailangan niya ng tulong. And it takes so much humility for people to admit that they need help. Sa pagsisimulang muli, kailangan pong lunukin ang pride. At maliban sa tapang na harapin ang mga negatibong salita na pwedeng sabihin ang mga tao na binanggit natin dun sa pangalawang punto, it takes true humility to start over. It takes true humility to start over. Alam niyo po ba na yung pamumulot ng uhay sa panahong iyon, bagaman marangal, ay isa po sa pinakamababang gawain na humihingi ng labis na pagpapakumbaba. Kumbaga, ang gumagawa lamang po noon ay yung mga labis na dukha, yung mga pulubi. Ngunit si Ruth ay buong pagpapakumbaba na namulot ng uhay. Kung sino man yung papayag, siguro nakiusap pa siya kung sino-sino ang nalapitan niya. Yun lamang yung nakikita niyang paraan para mabuhay. At buong paggalang at pagpapasalamat na tumanggap ng tulong. Sabi po sa verse 8 to 10, nilapitan ni Buz si Ruth at sinabing, doon na lamang sa bukid niya mamulot at sundan ang kanyang mga manggagawang gumagapas. At buong paggalang siyang nagpasalamat sa pabor ni Buz. Sa verse 40 naman ay, inofera naman siya ng pagkain at ano ang ginawa niya? Buong puso siyang kumain hanggang mabusog, ang sabi. Hindi lamang kumurot ng kaunti at yung medyo pabebe na okay na po ito. Pero hindi kumain siya hanggang mabusog. And not only that, may Sharon pa siya. May Sharon pa. Alam ni Ruth kung paano po papakundanganan ng kagandahang loob ng iba. Una, alam niya na kailangan niya ng tulong. Pangalawa, alam niya kung paanong papakundanganan ang kagandahang loob ng iba. May ilang tao po kasi
Kapag tinutulungan mo ay naiinsulto sa halip na kilalaning kailangan nila ng tulong. Ay, bakit mo ako tulungan? Mukha ba akong kailangan ng tulong? Mukha ba akong kaawa-awa? Hindi ko kailangan yan. Masakit sa pride nila ang pagtulong ng iba. Maraming mga tao po ang hirap na, litong-lito na, ngunit hindi nagagawang magtanong o humingi ng tulong. Parang si Noemi lang. Kung hindi pa nag-initiate si Ruth, ay parang walang kaplano-plano si Noemi na humingi ng tulong. Gayong in the first place, siya ang taga roon. Siya ang nakakakilala ng mga tao doon. Siya ang may koneksyon doon. Siya ang may mga kamag-anak doon. Pero wala siyang kaplano-plano, dito lang ako sa bahay. Nung nagpaalam si Ruth, sige anak. Inaakala po ng ganitong mga tao na kaya nilang solusyonan ng mga bagay ng sila lang. Kahit may mga available na tulong, hindi nila sinasamantala dahil sa hiya o pride na baka magmukha silang mahina o kaawa-awa. Ngunit sa gitna po ng krisis, ng pagsisimulang muli, kailangan nating aminin ang ating pangangailangan ng tulong at alisin ang takot na humingi at tumanggap ng tulong mula po sa mga tao na naroon sa bayan ng Diyos. Kailangan nating aminin ang ating pangangailangan ng tulong at alisin ang takot na humingi at tumanggap ng tulong mula sa mga tamang tao na naroon sa bayan ng Diyos. At sa panahon natin, pwede nating sabihin na sa iglesia ng Diyos. Sabi po sa sumunod na verse, sa Ruth 2, verse 4, Di nagtagal, dumating naman si Bus mula sa Bethlehem. Sumain niyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Bukod po sa mababait ang mga tao doon na pumayag siyang mamulot ng uhay, na-confirm ko na godly ang mga taong ito dahil sa pagbanggit nila ng pagpapala sa isa't isa. Bagaman hindi naman po nasusukat ang pagiging makadiyos sa salita lamang, ang ipinakita po nila ay hindi normal sa pangkaraniwang bukid. What's normal? Sa mga bukid ay nagkakaroon ng dayaan, awayan, tapos yung boss ay parang masyadong mataas, ang baba ng tingin sa mga manggagawa, pero doon ay pagpalain kayo ni Yahweh, tapos sumagot yung mga manggagawa, pagpalain ka rin ni Yahweh. Hindi ba meron silang magandang ugnayan? Meron silang harmony, merong pag-ibig, at merong kabutihan. Sa madaling salita, pwede nating sabihin na si Ruth ay talagang nasa tamang lugar. Nasa tamang lugar si Ruth. At ang sabi po ni Pastor Manny doon sa kanyang unang mensahe sa seryeng ito, hindi mo matatagpuan ang tamang tao sa maling lugar. So the first thing that you really have to do is to know where is the right place. Hindi lang ito tungkol sa pag-aasawa, mga kapatid. Ito ay applicable din sa paghingi ng tulong. Huwag kang mahihiya, humingi at tumanggap ng tulong, but the first thing you need to really consider and to confirm, where is the right place? Hindi mo matatagpuan ang tamang tao sa maling lugar. Kung gayon, confident tayong mahahanap natin ang mga tamang tao sa tamang lugar. At saan ang tamang lugar? Sa iglesia. Hindi sa Facebook, hindi sa social media, hindi dun sa tropa mong Gina G sa mga makamundong bagay, sa iglesia. Kung may hihingan tayo ng payo o ng tulong, ang sangguniin natin ay ang mga taong sadyang inilagay ng Diyos para tulungan tayo. Ang Diyos ay talagang naglagay ng mga tao na pwede mong lapitan at hingan ng tulong. Akala natin pasan-pasan natin ang bigat ng paghakbang sa kalooban ng Diyos, pero ang totoo'y naghanda ang Diyos sa mga tamang tao na nakahandang tumulong sa atin sa pagsisimulang muli. Akala natin ay walang nakakakita. Akala natin walang nakakaramdam o nagmamalasakit. Pero ang totoo'y meron. Can you imagine? Ano kaya nararamdaman ni Ruth na sumama siya dun sa biyanan niya, tapos siya lang yung magtatrabaho mag-isa, matanda na yung biyanan niya, kailangan niyang buhayin. Baka at some point, napaisip kaya si Ruth na may nakakakita kaya sa akin, may nakaka-appreciate kaya sa akin. Pero ang sabi sa Ruth 2:11, Ruth 2:11-12, sumagot si Bus, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring, iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop. Hindi ba parang sinasabi po ng talata na may nakakakita sa iyo?
May nakakaunawa sa iyo. May nakakakita ng mga paghihirap at sakripisyo mo. May nakakakita ng mga paghihirap, ng mga pagtitiis, at kahit yung pagluha mo. The same with our God. Ano po? The same is true with our God. He sees everything and He sees you. Nakikita ka niya, and thanks God. Because someone hears and sees you even when you feel like your life doesn't even matter. Meron ba dito mga kapatid yung pakiramdam na parang, sino ba naman ako? Yung buhay ko ay parang hindi man lamang mahalaga, hindi mag-matter. But despite of that thinking, kahit ganun yung iniisip mo tungkol sa sarili mo na ikaw ay napakaliit lamang, sino ba naman ang makakapansin o makikakita sa akin? But God sees you. God hears you. God knows what you're going through. Alam niya yung sakripisyo mo, alam niya yung hirap na pinagdaanan mo, yung ginawa mo para lang makasunod sa kalooban niya. Alam niya yung mga pagtitiis mo, nakita niya yung lahat, narinig niya yung lahat. And it is so comforting. Ano po? Very comforting. And not only that, hindi lang niya nakikita o naririnig, but He also cares for you and He is willing to help. All package na, nandun na lahat. Nakikita ka, naririnig ka, and not only that, He cares for you and He is always willing to help. Kaya sa halip po na mahiya na tumanggap ng tulong, ang tamang tugon ay mamangha at magpasalamat. Sa halip na mahiya tumanggap ng tulong, ang tamang tugon ay mamangha at magpasalamat. Basahin po natin yung verse 10. Sa verse 10 ng chapter 2, sabi ni Ruth, "Ako po ay isang dayuhan. Bakit po? Napakabuti niyo sa akin." Andun yung pagkamangha, hindi ba tayo din? Ako po'y isang makasalanan. Bakit po ang buti-buti mo sa akin? Ako po'y hindi karapat-dapat. Bakit po ang buti-buti mo sa akin? Bakit grabe-grabe yung biyaya mo, Lord? Knowing na I don't deserve any of this, what I deserve is eternal damnation, kamatayan, paghihirap. Who am I to deserve all of this? Ako po'y isang dayuhan. Bakit po napakabuti nyo sa akin? At sa verse 13, sumagot si Ruth, "Salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob." Easy. Madali lang mga kapatid. Ano po, ang tamang tugon sa tulong na ating tinatanggap ay hindi yung mahiya. Hindi yung pairalin yung pride, kundi mamangha at magpasalamat. Mamangha at magpasalamat. Wow, thank you po. I don't deserve this. You're so gracious. Salamat po, ginamit ka ng Panginoon to help me out. Wow, and thank you. As you start over, again, you have to be at the right place with the right people. Kailangan mong paligiran ang sarili mo ng mga taong kapareho mo ng biblikal na pagpapahalaga at prinsipyo. Kailangan mo ng malusog na impluwensya. Ultimately, sa Panginoon ka humingi ng tulong, pero huwag ka ring mahihiya o matatakot humingi ng tulong sa mga tamang tao na laan niya para tulungan ka. Kumonsulta sa iyong pastor, humingi ng panalangin, magpakumbaba, makisama sa mga kapatid, makinig sa makadiyos na payo at magpasalamat sa anumang tulong at pagpapalakas na tatanggapin mo. No, create a new culture na bago umalis ng simbahan ay, "Pastor, meron po akong gustong i-open sa inyo. Pwede bang ipanalangin po ninyo ako? Ano po kaya ang magandang gawin dito?" And as I end this message, again, let's review ano po yung 3 halimbawa na nakuha natin kay Ruth sa ating pagsisimulang muli sa isang bagay na alam nating kalooban ng Diyos. Number 1, huwag mong katakutan yung panibagong simula. Kung dinadala ka ng Diyos sa panibagong chapter ng buhay mo, don't be afraid. Tingnan mo na may gagawin ng Diyos, may plano ang Diyos. Huwag matakot sa panibagong simula. Pangalawa, huwag matakot sa sasabihin ng iba. At pangatlo, huwag matakot humingi o tumanggap ng tulong. Practical and easy. Basic. Sa akin pong pagtatapos, gusto kong ibato ang tanong na ito. Saang mga lugar ng buhay mo na darama mong nais ng Diyos na magsimula kang muli? Napaisip ka ba? Siguro it's not an accident kung bakit ko narinig yung mensaheng ito ngayon. Siguro it's an answer sa isa kong malaking katanungan. At siguro may gustong ipagawa ang Diyos sa akin. Saang mga lugar ng buhay mo na darama mong nais ng Diyos na magsimula kang muli?
Maaaring hindi ito ang pinakamadali, ngunit nadarama mo sa iyong espiritu na kinakausap ka ng Diyos para simulan ng isang bagay. Pagsisimula ng isang bagong kaugnayan, isang bagong paglalakbay, isang bagong gawain, isang bagong tawag, isang bagong hobby or routine, isang bagong malinis na puso, isang bagong pagpapatawad, isang bagong hanap buhay, o baka isang bagong pangarap. May mga season po sa buhay natin at hindi po tayo habang buhay lamang na mananatili sa iisang panahon. Kung hindi ka magsisimula muli, hindi ka nga makakausad. Kung hindi ka magsisimula muli, baka mamiss mo ang isang maganda at makabuluhang kwento na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kagaya ni Ruth, kung hindi siya nagsimulang muli, baka na-miss niya yung isang magandang kinabukasan na laan ng Diyos para sa kanya. Marahil sinasabi ng Diyos na magsimula ka sa isang bagay na hindi kasama sa mga una mong plano. Maaring bago ito sa iyo. Kaya sa panibagong simula, huwag kang matakot. At kung natatakot ka man, dahil nakakatakot naman po talaga, kailangan mo lamang ay magtiwala at manangan sa Panginoon. Sabi po ng isang manunulat, ang pananampalataya ay hindi ang paggawa ng mga bagay ng walang takot. Ang pananampalataya ay pagsunod sa mga ito kahit natatakot ka. If you are afraid to do it afraid. If you are afraid to do it afraid. Hindi ko po alam kung timing itong mensaheng ito sa akin, but ako rin po ay magkakaroon ng isang starting over. Ako po ay dinala ng Panginoon sa isang conviction to resign at iwan ang aking trabaho, iwan yung career, and to start over as His full-time servant sa iglesyang ito. At nakakatakot po yun. Nakakatakot yun. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya palang patayin yung takot at pangamba. At sa inyo po, ng mga nakikinig ngayon, hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay ninyo, dinadala kayo ng Diyos na magsimulang muli. Pero anuman po, ang pangungusap na yun ng Diyos, ang pinakamainam na tugon ay manampalataya at sumunod. Huwag matakot sa panibagong simula, huwag matakot sa sasabihin ng mga tao, huwag matakot humingi at tumanggap ng tulong. Hindi ito madali, pero its worth is starting over, not by yourself alone, but starting a fresh new start with God, who is the sole author of your story. Mapagpalang umaga po mga kapatid, sa Diyos po ang kapurihan.